So, magandang araw po o magandang gabi sa lahat. So, gusto ko lang po mag-comment dun sa nagba-viral or nag-viral na video tungkol dun sa isang MMDA deputized officer kalaban yung hinuhuli niya na bagong tama raw FX Hilux. So, ang ang violation na kiniklaim ng enforcer ay not for hire daw, violation ng not for hire. Meron naman po talagang violation yung not for hire. Ang kaso, after ilang days, ngayong araw lang din po nagsalita yung MMDA chairman na si Chairman Don Artes na mali daw yung violation na pinanghuhuli nung enforcer. Ang dapat daw na violation ay colorum. So, ang kaso, ang sabi ni chairman, yung colorum daw hindi na daw niya since 2024 hindi daw niya pinapayagan manghuli yung mga ordinary na pangalan nito na enforcer, lalo na kung magpa-flag down ka lang tapos walang probable cause or wala siya talagang kaya mo siya pinara dahil gusto mo siyang hulihin as colorum. So yun po yung sabi niya, ang pwede lang daw manghuli ng mga colorum ay kung merong mga siguro yung katulad ng IAC or yung merong special operations, yung IAC yung interagency na mga task force na nanguhuli or in charge sa mga traffic. Yun. So, yun po. Kasi nakita ko po kasi doon sa pangyayari na yun, tama ba yung violation? So, sinabi nga po ni Chairman Artes na mali talaga, dapat colorum. Pero meron nga pong batas na pag flatbed, considered truck na po yung pickup. So, questionable po yun, pero nagsalita ng chairman na mali nga po yun. Ang mali pa po kasi ng enforcer ay pinapatagal pa po yung proseso. Alam niyo po kasi, based sa experience ko, ako po kasi operator po ako dati ng tracking business. Or kahit na ako po mismo nahuli ng kahit na sinong traffic enforcer, LTO man to, MMDA, or kung anong bayan man po to or city. Once po pinapatagal ng enforcer or pinapaligoy-ligoy pa yung mga usapan, ibig sabihin po yan, nanghihingi po yan ng lagay. Kasi naka-experience po ako nito, yung first time ko po matikitan, yung pagka-ticket po pagkapasok ni President Noynoy noon na naghigpit yung LTO, nahuli ko ng seatbelt, kakalabas ko lang ng highway, hindi ako nakapag-seatbelt, nahuli kagad ako ng seatbelt. In 30 seconds or less than 1 minute, pagkabigay ko ng lisensya ko, no questions asked. Sinulat lahat ng detalye, binigay sa akin yung ticket. Until nga ngayon, pagka nag-open ako nung LTO portal, lumalabas yun. So, ganun po yung pangyayari. Tapos, kung ganun nga po, may mga pangyayari po na katulad nun, yung sa video, ayaw ibigay, parang dinidelay ibigay din naman nung hinuhuli niya yung lisensya. May karapatan din po, ewan ko lang sa MMDA, pero sa ibang mga municipalities, may karapatan silang kunin yung plaka kung ayaw ibigay yung lisensya. Nangyari po sa akin to, may driver po ako na matigas ang ulo, ayaw niya ibigay yung lisensya niya. Ang ginawa nung enforcer, yung plaka yung kinuha. So, wala akong magawa, ako mismo, ako ang tumubos ng plaka. Ayun. So, yung colorum po, nasa 200 yung, siguro, 200 to, depende po sa hanggang 1 million sa first offense. So, kailangan po kasi, pagka meron tayong CPC, Certificate of Public Conveyance, sa LTFRB po ito kumukuha. Bago tayo makakuha ng CPC, kukuha muna tayo ng PA. Na-experience ko po to yung PA, ito po yung professional authority na
nire-renew every year. Mahaba po to, pwede ko itakal yung tungkol sa PA next time. So, kailangan kasi pagka may dala ka niyan, private yung sasakyan mo, meron kang resibo or patunay na yung pangarga mo nakapangalan sa'yo, o kung hindi man nakapangalan sa'yo, nakapangalan dun sa may-ari ng private company nung sasakyan na yun. So dapat para mapatunayan mo na may private company sa sasakyan, may marking yung sasakyan. Halimbawa, AB tracking, halimbawa ganon. So yung resibo nung meron siyang papakitang DTI na AB tracking siya, tapos meron siyang invoice yung invoice nakapangalan, kung ano yung mga nakakarga doon, yun ang nakapangalan. So ganun po. So sa part naman po nung may-ari nung Tama Raw, medyo lalo po siyang inamin po na yun nga pala po yung MMDA na enforcer, may nag-report na rin na may nakutongan. So medyo mangungotong pala tong tao na to. So yun, may naging comment na rin ako sa dalawang post sa mga Facebook na hindi ko na lang maalala, hindi ko rin ma-save, na-save. Nilagay ko na dapat talaga ang kaso doon, colorum. Magpasalamat pa nga yung Tama Raw na yung driver yung nagbi-video, na ang kinakaso sa kanya, yun lang yung ang tawag doon, yung not for hire, not for hire sticker, decal. Yun nga po. So kaso mali nga lang po, hindi pala pwede manghuli yung MMDA, kailangan nasa task force. So yun po yung comment ko doon. So gano'n naman po, kung nangyari po sa atin, sa sitwasyon natin na ganito yung mangyayari, syempre kahit na paano po, kahit na alam natin mali yung enforcer, naka-uniforme po itong tao na to, pwede nyo naman po siyang wag na lang ding bastusin kung talagang kahit na medyo hindi tama yung ginagawa niya. Pwede nyo man pong kunin yung pangalan, o yun, habang binivideo, wag na lang kayo magsalita ng mga kung ano-ano, tapos ireklamo nyo, i-contest nyo yung hinuhuli sa inyo o yung violation. Pwede naman po yun, para hindi na po lumala. Kasi po, katulad po yung nangyari, pinipilit niya na ganun-ganito, ganyan-ganyan siya. Ang kaso po, haba po siyang nagbi-video, tunog po ng tunog yung notification na parang busina, yung parang horn, na sa mga hindi po nakakaalam, yung horn po na yun, o kung meron po kayo nagpa-deliver kayo ng Lalamove or Grab, tumutunog po yun. So, alam na alam po natin na bakit po tunog ng tunog yun? Kasi notification po yung pasok po ng mga biyahe para pwede niyang piliin kung kukunin niya po yung biyahe na yun. So, ibig sabihin, nangongolorum po itong tao na to. O pwede possible na bumabiyahe siya, o hindi ko lang alam kung meron siyang PA. So, ganun, magkakaproblema siya. Kumbaga, pinalala niya rin yung situation niya. Unlike kung itinago na lang niya to or kung ano man, hindi na lumala ng ganito. So, ngayon, pwede siya makasuhan ng colorum, tapos malaki yung multa. Paano po, sir, kung hulugan yung unit niya, tapos colorum, di 200,000 minimum. Saan po tayo kukuha ng sa panghulog lang po sa biyahe? Medyo hirap na po yan. So, yun lang po yung naging problema nito, or yung naging cause nung ganitong mga sitwasyon. Tapos po, lesson learned po, bago po tayo pumasok sa anumang business, katulad po nito, alamin po natin, kasi yung iba gusto makabenta lang ng unit, o yung iba naiengganyo lang na pwede pumasok ka dito, gumanyan ka, kikita tayo. Computin nyo po, kailangan po may computation po yan. Kung ako po kasi dati po akong trucker, sinubukan ko rin po magbiyahe dyan sa mga Lalamove na yan, mga Transportify, kaya medyo may idea po ako tungkol dyan. So bago pumasok po sa mga ganitong situation, dapat po alam nyo, kailangan ba ng ano yung mga permits na kailangan? Ano yung mga, kasi sa mga Lalamove, ang hinihingi lang nila ORCR lang, hindi nila sinasabi. Pero pag nahuli ka, hindi naman sila mahuhuli. Ang mahuhuli,
yung tao, saka yung sasakyan. So, dapat alam niyo yun kung kailangan niyo ng PA o kung kailangan niyo ng mga sticker na yun o not for hire o yung pangalan ng company ninyo. May DTI ba dapat kayo? Yung mga invoices, kung paano man. So, kailangan po alamin po natin to para hindi po tayo mapahamak sa ating mga pinapasok po ng negosyo. At lalo po ngayon, medyo mahirap po ang buhay. Kailangan po maging wise po tayo. So, maraming salamat po.